Ito ang pinag-uusapan ngayon ng bawat Pilipino saan man sulok ng mundo. Kamakailan lamang nagbigay ng statement si VP Sara Duterte hinggil sa OVP budget at kanyang isiniwalat na ang pagkawala umano ng budget ay kagawaan nila Congressman Romualdez at Congressman Ko. Sa halip, ang mga ito ay sumuporta sa mga makaliwang grupo at ginawang issue ang Intelligence Fund upang tuluyan na ngang hindi mapondohan ang OVP. Pero bago ang lahat, kapag hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe, click notification bell at mag-like para mas updated ka sa mga video na i-upload namin. Ito ang Tindig Pinas kung saan bawat issue sa bayan ay may boses. Eto na mga kababayan, ating panoorin ang depensa ni Congressman Ko sa mga ibinibintang ni VP Sara Duterte. Nakita po natin kahapon ang part 1 ng video message ni Vice President Sara Duterte kung saan nililihis na naman niya ang mga issue. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Issue na intindihan ko. Alam ninyo ang posisyon ko rin. Alam ninyo ang ginagawa ko ang lahat. Hindi ko na sinasabi na tinagtalikuran ko yan. Eh pati ako, inaambos pa ninyo. Anong klase ito? Walang ganonan. Medyo hinay-hinay lang sir. Mahirap kalabanin ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa bayan. Baka ipatawag ka ni Inday Sara. Payo ko lang sir, huwag kang lalapit, baka matulad ka dito. Kita mo yun sir? Peking pagkontra sa korupsyon at ngayon, peking sagot sa mga issue. Ha, talagang ayaw magpaawat, bahala ka. Una, simpleng tao lang daw siya, pero mahigit 400 bodyguards. Siya lang po ang kaisa-isang Vice President sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganun kadaming security. May sarili pang Vice Presidential Security Group. Never happened in the history of the Philippines. Nag-iisa nga siyang humarap sa pagdinig ng Committee on Appropriations, pero sangkaterba naman ang bodyguard sa labas ng conference room. Humiling pa ng pagkain para sa 100 gwardiya na dala-dala niya at hindi naman kinain. Hindi po ba't pang-iinsulto at pag-aaksaya ito ng resources ng gobyerno? Pangalawa, sinasabi niya, hindi lang daw sanay ang ilang miyembro ng Kongreso na hindi makuha ang sagot na gusto nila. Karapatan at trabaho ng Kongreso ang pagbubusisi ng budget. Ang hindi niya pagsagot sa maayos na tanong at lalo pa ang hindi niya pagdalo sa hearing ngayon ay nagpapakita na kawalang respeto at paggalang sa mga kinatawan ng taong bayan. Hindi lang po kongresista ang winalanghiyan niya dito, kung hindi ang buong sambayanang Pilipinas. Tinatakpan niya ang hindi pagsagot sa tanong sa pamamagitan ng pag-iinsulto sa mga kongresista na ginawa lang naman ng kanilang mga trabaho. Gusto nila ang interbranch courtesy, pero siya mismo walang kortesiya sa Kongreso. Pangatlo, malinaw na pambubudol o panlilinlang sa mga Pilipino ang pagsasabi niyang kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kongreso sa budget. Malinaw naman sa tao, live sa TV at internet, kung ano ang kanyang asal. Wala siyang sinagot ni isa man lang na tanong ng mga kongresista. Sino kaya ang tunay na budol? Ang grupo mo
o ang grupo ni Sara Duterte. Bayan kong Pilipinas, kailanmay hindi matatamo ang kaginhawang pamumuhay hanggang ang ating mga pinunong pinaghahalal ng ating taong bayan ay sila mismo ang naghihilahan pababa, lugmok na sa kahirapan ng ating bayan. Iniwan na tayo ng ating mga karatig bansa sa ekonomiya at sa pwersang militar. Andyan pa ang mapagbuling China. Sa ating mga pulpol na politiko, sana naman isalang-alang ang pagmamahal sa ating bayan at sa ating lahing Pinoy, maka-Diyos, makabayan at makatao. Ikaw bayan, ano ang nasa isip mo? Pakilagay lamang sa comment section. At muli, ito ang Tindig Pinoy, kung saan bawat issue may boses ka. Hanggang sa muli, kabayan.